Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. AFP Indian Navy kasadong magsasagawa ng joint military drill sa West Philippine Sea. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Kasabay ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India sa susunod na linggo, magsasagawa naman ang military drill sa Pilipinas at India dito sa West Philippine Sea. Inanunsyo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kasadong bilateral cooperative activity. Tampok ang 3 hanggang sa 4 na warship mula sa India. Ito ang kauna-unahang beses na sasabak sa joint military drills ang India dito sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay General Browner, hindi ito show of force gaya ng inaangal ng China, kundi pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Napaka-importante po yun, because sabi ng China, it's a show of force. Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity. Kapating ng Indian Navy sa bansa at kasalukuyang nagsasagawa ng port call sa lungsod ng Maynila. Kasabang DZRH News sa mga naimbitahan na silipin ang isa sa kanilang sasakyang pandagat, ang survey ship na INS Sandayak. Bagamat halos taunan kung tumawag ang Indian Navy rito sa bansa, ito ang unang beses na may Indian survey ship na nag-port call dito. Pero paglilinaw ng commanding officer ng barko, hindi sila kasama sa MCA dahil bawal ang pagsasagawa ng survey sa loob ng exclusive economic zone ng ibang bansa. We are not conducting any survey now because if the survey is required as per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey there. So it's more of a collaboration. We are not doing any survey. Bukod sa Sandayak, narito rin ang guided missile destroyer na INS Delhi kasama ang BrahMos supersonic missile, fleet tanker na INS Shakti at anti-submarine corvette na INS Kiltan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mahinang plano at lumat sablay na batas sanhi ng baha sa Metro Manila. Sinisi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mahinang waste management planning, kawatak-watak na sistema ng pagtatapon at luma at hindi na epektibong mga batas bilang pangunahing dahilan ng madalas na pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa kanya, hirap ang mga local government units dahil sa limitadong dump sites, mahigpit na schedule, at logistical constraints, kaya hindi naaayos ang koleksyon ng basura. Dahil dito, kadalasang itinatapon na lang sa estero o kanalang malalaking gamit tulad ng kutsyon, refrigerator at soffit na nagdudulot ng barado at pagbaha. Tinuligsa rin niya ang local government code na isinusuko lamang sa mga LGU ang buong responsibilidad ng waste management kahit kulang ang kakayahan ng mga ito. Nanawagan si Remulla ng isang integrated at centralized system sa buong Metro Manila at mga karatig lalawigan pati na ang pagbago sa mga legal na balangkas upang masiguro ang pangmatagalang solusyon. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.